Alam kong handang-handa na po ang inyong mga puso ngayon para makarinig na salita ng Diyos. Kaya naman po, sabay-sabay po natin i-welcome ang ating lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on, ang malakas na palakpak. Sige po, makakaupo tayong lahat. You know, itong week na ito, they are celebrating what they called Holy Week o sa Tagalog, mahal na araw. Alam niyo ba bakit mahal na araw ang tawag? Hindi dahil mura. Na mahal ang araw, sa totoo lang, kasi araw-araw tayong mahal ng Diyos. Dapat maging fix sa heart natin yun that we are everyday loved by Him. Araw-araw. At yung kanyang pagmamahal, yung araw-araw na pinipili ng Diyos na mahalin tayo, hindi yun dahil lovable tayo. Hindi yun dahil behave tayo or we deserve to be loved. Hindi po. Actually, unlovable nga yung iba eh. Ang hirap mahalin sa totoo lang nung iba. Pero buti na lang yung pagmamahal ng Diyos, hindi katulad ng pagmamahal natin. Sa atin kasi, ang love natin conditional eh. Yung baga mahal ka, pag mahal ka pero salbahihin ka, mapapagod ka rin, hindi mo na mahal yan. That's why God loves us unconditionally. Kung baga talagang dineclare ng Panginoon na kung mamahalin ko itong mga taong ito, it's based on who I am, not who are they. Hindi ito base sino tayo. Base ito sa kung sino ang Panginoon. Amen? Kaya ang ganda ng ganon. Na yung pagmamahal na love ni Lord na in-offer niya sa atin, it's totally based of who He is. Dalawa ho kasi ang pinaka-powerful na revelations na dapat maintindihan natin. Sino ang Diyos, una. Pangalawa, ano yung ginawa niya sa atin. Ang problema kasi hanggang ngayon, maraming tao are struggling, having a hard time, na patunayan, i-prove yung sarili nila sa Diyos. Kaya ho hanggang ngayon, marami pa rin pinahihirapan yung sarili. Sinasaktan yung sarili. Nagpipinitensya, nagpapapako, punong-puno ng dugo. Nakita ko nga sa video, sinend sa akin, ng isang kaibigan ko, sa Nueva Ecija, nakahilera yung mga taong punong-puno ng dugo yung likod. Talaga namang umaapaw, talagang hirap na hirap. Tapos may hawak siyang alcohol sa kamay niya, tinatago. sabi doon sa picture, wag mo nang ituloy yung balak mo. Ang sakit kasi noon eh. Pero alam niyo bang God will never require you to do that. We respect, we honor the religions of so many people. Pero kung titingnan natin yung katotohanan from the Word of God, hindi niya hiniling yon. Kasi paano pa yung kanya, para saan na lang yung sakripisyong ginawa niya? Kung magsasakripisyo din pala tayo, di sana pwede na lang yon. Yung sa dugo niya, may kabanalan. Sa dugo ng tao, high blood. Baka may cholesterol pa yan at kung ano-ano pa. Pero sa dugo ng Panginoon, it's enough for payment. It's enough for payment. At kaya natin sineselebrate ito, una, hindi dahil sa namatay at nabuhay siya ngayong taong ito, or once a year, hindi po. That happened 2,000 years ago. Pero yung effect niya, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Hindi natatapos, pero isang beses lang siyang namatay, pagkatapos nabuhay siyang magmuli at hindi na siya namatay. Amen. And that needs to live in our hearts and mind. Dapat manatili po sa puso't isip natin yan na ang Panginoon, nung gawin niya yan, pero teka, alam niyo ito yung maganda eh. When you are studying not only the Bible, kasi minsan problema, pag nag-study ka ng Bible, nauuwi ka sa Bible eh. Tapos nakakalimutan mo yung person. Eh, ang dami-daming nag-i-study ng Bible, kanya-kanyang interpretation. Kaya I decided to really to look to the person in the Bible. At yung person na yun, si Jesus Christ. Si Jesus yung Word of God. And the more you study more about Him, the more you realize kung ano yung effect nito sa buhay natin. At ang pagkatuto ko dati, akala ko ang Diyos nakipag-covenant sa atin. And then I realized, hindi pala ganon. God never covenanted with us. Hindi with us. Alam niyo kung ano nangyari? Ang totoo, nakipag-covenant ang Diyos kay Kristo. At tayo yung beneficiaries. Hindi nakapag-covenant ang Diyos sa akin o sa inyo. Nakipag-covenant siya, why? Sa anak niya mismo. Tapos ang magbe-benefits nung kanilang sumpaan, nung kanilang pangakuan o pagtitipan, tayo. Buti na lang ganon.
Why? Kung sa atin nakipag-covenant ang Diyos, alam niya, sasablay tayo. Alam niya, papalpak tayo. That's why God decided na alam niya, makikipag-covenant siya. Actually, pag nakipag-covenant siya tao, because He know man will fail. Nung nakipag-covenant siya kay Abraham, alam niyo ginagawa ni Abraham kung ano? Tulog. Tulog. Nung nakipag-covenant siya kay Jacob, ano ginagawa? Tulog. Kay Moses din, tulog. So lagi na lang para makita niya kasi alam ng Lord that man will always fail. Laging magpe-fail ang tao. Pero nung makipag-covenant siya kay Jesus, gising, nasasaktan, at halos mamatay-matay pa on the cross. Why? Alam niyo kung bakit? Because He wants to make sure na aware yung ka-covenant niya of what is happening. Gusto ko ipaalam mo sa inyo, aware ang Diyos from what is happening in us. Pero still, nakipag-covenant pa din siya. Alam ng Diyos na papalpak tayo. Alam ng Diyos na magkukulang tayo. Alam ng Diyos na magkakamali tayo. Pero still, God pursue. Pinush niya pa rin yung pakikipagtipan na whatever happen, I will love humanity. I will forgive humanity. Hindi niya tatalikuran tayo. Why? Kasi nakipag-covenant siya sa anak niya si Kristo. Katapos yung covenant nung magtatay, tayo ang nananagana ngayon. Tayo ang nagbe-benefits. Kaya sa totoo lang, kailangan yung maintindihan, hindi dapat, alam niyo, pagbahal na araw, yung mga tao, minsan ang iniisip nila, kailangan parusahan yung sarili. Kailangan pahirapan ko. Para may mindset kasi sila na kapag nahirapan sila, gagaang ang pakiramdam, mababawasan ng kasalanan. Hindi yun totoo. God doesn't want you to suffer kasi yung suffering ng kanyang anak, sobra na, sapat na. Para masabi natin na malaya na tayo ngayon. May suggestion ako sa inyo. Pag sinabing ang utang mo binayaran na, huwag mo nang piliting bayaran pa. Bayad na nga eh. Bayad na nga. Halimbawa, sinabi ni Lord, tetelestai, yun ang ibig sabihin ng it is finished. Pag sinabing bayad na, tapos na, huwag mo nang tapusin. Tinatapos mo ba yung bagay na tapos na? Binabayaran mo bang pilit yung bagay na binayaran na? Hindi po. Dapat ma-establish natin yun sa hearts and mind natin. Puso't isip na whatever happened, binayaran ng Panginoon yung aking kasalanan. Pero pastor, nagkakasala pa rin ako. Yes. Of course, kahit ako. Lahat tayo nagkakasala. Pero hindi ka na na-identified sa kasalanang ginagawa mo. Kasi kaya naman tayo na-identified sa kasalanan, hindi naman dahil sa nagawa natin yun eh. Why? Na-identified tayo sa kasalanan. Why? Because of Adam. Si Adan nagkasala, kaya lahat ng ipapanganak, mula kay Adan hanggang sa atin, makasalanan. So ang identifications natin, ang pagkakakilanlan sa atin, through a man. Dahil kay Adan, kaya tayo naging makasalanan, hindi dahil sa nagawa mo at ginagawa mo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, naglagay ng panibagong person. Hindi na si Adan. Sino na? Si Jesus. And through Jesus naman, yung righteousness niya, naging righteousness natin. Ibig sabihin, kung makagawa ka man ng kasalanan, or makagawa ka man ng kabutihan, hindi sa nagawa mo yung mabuti o masama. Ang mahalaga ngayon, paano ka tinitignan. Tinitignan kayo ng Diyos, hindi dahil mabuti yung nagawa mo. Tinitignan kayo ng Diyos, hindi dahil masama yung nagawa mo. Tinitignan tayo ng Diyos base sa pagtingin niya una sa kanyang anak. Kay Jesus. At ang tingin niya kay Jesus, forgiven. Kaya sa totoo lang we are forgiven. We were forgiven after we do believe. Nasabihin natin, Panginoon, thank you for what you have done for me. Alam niyo, marami ngayon, talagang grabe, pag mahal na araw, pinalulungkot yung sarili. Pinapalungkot. Gusto tahimik, buti nga ngayon may mga bukas ng store. Dati talaga nung mga panahon, sobrang sarado talaga. Talagang bawal mag-ingay. Kailangan nagtitika, malungkot, bawal kumain ng mga karne. Kailangan isda, puro seafood. Kaya pag mahal na araw, daming high blood. Ayaw magkainan ng mga, kasi bawal, alam nyo, may nabasa akong article. Ang nagsabi mismo, yung pinaka-head ng Catholic, si Pope Francis. Ano sabi ni Pope Francis? Sabi niya, eat what you want at Easter. The sacrifice is not in the stomach,
but in the heart. People abstain from eating meat, but they do not talk to and miss their siblings and their relatives. They do not visit their parents and take care of them. They do not share their food with those who need it most. They distance their children from their father, mother, or grandparents. They criticize the lives of others, abuse their partner, raise slander, false testimonies against their brother. Sabi niya, a delicious lomo saltado o yung well-stewed meat does not make you a bad person. Just like eating a fried fish does not make you a saint. Better seek to have a good relationship with God by doing good to others. Sabi ni Pope Francis, let us be less arrogant and more humble in heart or of heart. Sabi niya, hindi pagkain ang magpapabanal sa'yo. Hindi nga ako kumakain ng ganito, ang sungit-sungit mo naman. Pamigay mo na lang yung pagkain mo sa iba kung ayaw mong kainin. Tapos, huwag maging masungit sa iba. I mean, you know what makes us saint? Or what makes us a bad person? Hindi yung food, hindi yung things na we do. Yung identity natin kay Kristo, isa yan sa napakahalaga. At when it comes to our walk with God, pagdating po sa paglakad natin sa mundong ito, sa buhay na ito, yung araw-araw, alam niyo kung ano yung mahalaga? That we do understand where we stand now as a believer. Dapat alam natin yon. Yung tinatayuan natin ngayon. Hindi pag namatay tayo, kasi wala nang silbi, pagka namatay ka palang doon mo palang madidiscover. Dapat ang madiscover mo ngayon kung ano yung tinatayuan mo, hindi pag namatay ka na habang buhay ka ngayon. So that's why, alam niyo ba, how blessed you are, na meron kayong kakayanan ngayon to understand where we are standing. Maintindihan natin, saan tayo tumatayo? Ang hirap yung tatayuan mo, tapos yung tinatayuan mo, hindi pala sure. Tapos pag namatay ka na, tsaka mo marirealize, ba't ako tumayo doon? Ba't ko pinwestuhan yung pwesto na yon na wala naman palang kapanapanalo, walang assurance? Why at the end of the day, hindi pala sure. Walang assurance, so it's very important na our victory from many challenges. Araw-araw po may problema kayo sa kalusugan, may problemang haharapin sa pera, may problemang haharapin sa relasyon, may problemang haharapin sa ekonomiya, sa mga anak, sa asawa, kapatid, damit na susuotin, bahay na iingatan, insurance, bills, lahat yan, ang araw-araw yan. And our victory from all those challenges, nakadepende, alam niyo kung saan? Sa kung anong knowledge meron ka, sa kung anong ginawa ni Kristo sa buhay mo. Malaking kinalaman yon. Ang laking kinalaman kasi either in Christ or in Him, or in you. Either in Him or in you. Either nabe-bless ka dahil sa sarili mo, or nabe-bless ka dahil kay Kristo. Either gumagaling ka sa sarili mo, or gumagaling ka dahil kay Kristo. Kailangan mong pag-anuhin itong dalawa, kaya alam nyo, ang opposite ni Christ, hindi si Satan. Ang opposite ni Christ, sarili mo. Wala na kasing panlaban ang Satanas, ang kaaway, kay Christ. Kasi nasa ilalim na nga siya ng ating paanan eh. Natalo na nga siya 2,000 years ago on the cross. So ang opposite ni Jesus, sarili mo. Ang totoong kalaban ni Kristo, hindi si Satanas. Ang totoong kalaban ni Kristo, yung katabi mo. Napakadelikado baka yan ng Satanas. Alam niyo ba, sa totoo lang, ang totoong ibig sabihin ng word na Satan, sa Greek, hasatan, ang ibig sabihin nun, adversary or kaaway. So, ang totoong hindi may sungay, may buntot, may pakpak, may kaliskis, or may tinidor. Ang ibig sabihin ng hasatan or Satan, it means adversary or kaaway. Ibig sabihin, kapag ka tinatanggihan mo yung ginawa ng Diyos, kaaway ka ng Diyos. Tinatanggihan mo yung ginawa niya eh. Ang ginawa nga niya actually, para sa tagumpay natin. Tapos ayaw mo naman tanggapin. Hindi, kulang pa yung ginawa mo, Lord, dadagdagan ko. Hello, hindi ganon. So kung kasama po kayo, lalo sa mga nanonood, kung kasama kayo ngayon sa mga taong nag-struggle pa din hanggang ngayon, yung thinking, believing na kailangan kong patunayan yung sarili ko sa Diyos. Kailangan kong gawin itong mga bagay na ito para mapatawad niya ako. Nako, di sana ikaw na lang ang pinako sa krus kung meron ka palang pwedeng gawin para sa Kanya. Kaso hindi. Hindi. Ang totoo, the Lord did everything for us. Siya ang nag-initiate, siya ang nag-implement, siya ang nagsusustain. Ulitin ko, siya ang nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay natin. Siya din yung tatapos.
Pero to maintain, sa kanya ring trabaho yon. Ang gagawin lang natin, to believe on that. Pero tinanong ko, Lord, pag magpapatawad ba ang Diyos sa tao, kailangan ba talaga na yung i-torture si Jesus? Kasi alam nyo, yung mga hayop na ino-offer noon sa templo, tulad ng mga tupa at mga bull, malalaking mga baka o toro, at saka yung lamb. Alam nyo, pag pinapatay sila, hindi sila pinapahirapan. Naging expert na yung mga kumakata, yung mga priest na mayroong ugat, na kapag yun kinat, nawawala ng malay yung mga lamb, at saka kaya painless. Hindi nila mararamdaman talaga. Nung mga hayop, kumbaga sa hayop, naaawa sila eh. Pero nung si Jesus Christ ang namamatay dun sa krus, hindi painless, painful. At sobrang painful, nag-isip sila anong salita ang pwedeng idagdag sa painful. Walang sila maisip na ibang salita, kaya nag-come up yung isang word na tinatawag na excruciating pain. Dun galing yung word na krus. Yung pain daw dun sa krus, excruciating, sobrang hindi ma-describe na hapdi at kirot. Yung nangyayari kay Jesus, ba't kailangan gawin? At saka, teka, baka mamaya misinterpret. Ayokong isipin ninyo, kaya may mga atheists ayaw maniwala sa Christians. Why? Grabe naman yung Diyos nyo, kailangan ng dugo para mapatawad. Nagmumukha tuloy bloodthirsty ang God, na kailangan niya ng dugo. Kumbaga, kung may anak ako, para mapatawad ko yung anak ko, halimbawa si Paul, may kasalanan sa akin, yung anak ko, para mapatawad ko siya, kailangan ko ng dugo. Salbahing tatay nun, di ba? So, hindi si God ang nagre-required ng dugo, kundi may batas kasi na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, meron talaga kasing law na yung blood ang nagre-required, yung law, hindi si God. Huwag lang natin kanina ba nagsimula yung law? Kanina, dami. Saan tayo mapupunta niyan? Na umating kayo ng Bible study one time. Now, we're talking about that. Pero, si God, alam nyo, in fact, meron siyang pinatawad, wala naman dugo eh. Yung lalaking binutas yung bubong, tapos ibinagsak, sabi, yung ibinaba ng kaibigan niya, sabi ng Panginoon, pinatatawad ang iyong kasalanan, wala pa naman dugo nun eh. Hindi pa naman siya namamatay nun eh. So God can forgive actually out of His love, not because of the blood. God forgive. Why? Because God is so merciful. God is so loving. Kaya kaya magpatawad ng Diyos. Pero ano ito? Resibo yung blood. Kumbaga talagang kailangan ito. Why? So that the enemy, yourself, your conscience, whatever thing na pwedeng magsabi sa iyo hindi ka pinatawad, hindi mo pwedeng gamitin. Why? Kasi may dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo as a proof that we are forgiven. Amen. Ba't kailangan torturin? Pwede naman palang gilitan na lang si Jesus tapos lumabas yung dugo, okay na. Hindi eh. Kasi kailangan i-make sure na we will get the benefits out of it. Unang-una, alam niyo may 5 sugat si Jesus Christ. May 5 sugat na pag inisa-isa natin, you will realize na hindi yun para sa Kanya, para lahat yun sa atin. Alam niyo unang-unang sugat na meron si Kristo na nangyari bago ang krus? Nung nagdadasyal siya sa garden, una habang pupunta pala siya dun sa hardin ng Gethsemane, grabe na yung lahat ng nang-iisip mo. Kasi alam ni Lord yung mangyayari. You know, He is a 100% God, but at the same time, 100% man. So He feel hungry. He feel the pain. Lahat yan, normal, na barang tao. Pero at the same time, the divinity, the divine God is in Him. So nakikita niya yung mangyayari. Kailangan siya i-comfort ng mga angel. At alam niyo kung ano nangyari nung nagdadasal siya? Yung pawis na tumutulo sa lupa, naging dugo. No wonder yung ground, tumulo yung pawis na naging dugo, sobra. And then, ito matindi. Kumuha yung mga soldiers, nakita namin to sa Israel mismo, yung puno, na may mga sanga na ang mga tinik, grabe, ang hahaba nung tinik. Ang ginawa, pumutol yung mga soldiers sa John chapter 19 verse 2, pagkatapos, ipinalupot sa ulo ni Kristo. Ang pinag-uusapan natin ngayon, alam niyo kung ano? Yung power ng finished work. The power of Jesus' finished work. Sabihin niyo nga po, finish. Tapos na. Yan ang pinag-uusapan na para ano ba yung mga tinapos na ginawa para wag na kayo magsuot ng corona. Iba nagsuot nga ng corona, kangkong. Talbos ng kamote, walang tinik.
Si Kristo, para bumaon yung koronang tinik, tinutusok ng ratan. Binabaon sa ulo niya. Alam niyo kung ano pinakamadugong parte ng tao pagka tinamaan? Ulo. Ulo. No wonder nung nandun siya sa krus nang hindi niya madilat yung mata niya, kasi pagkatapos siyang bugbugin, puro pasa, pag tinamaan ng sugat yung mga pasa na pumupilandit yung dugo. Tapos because of the blood in his head, bumababa sa mata niya, nahihilam siya, ay nakapako kamay mo, so di ka makapagkusot. Ganong katindi that he couldn't even see people and recognize. Bakit sa ulo? Why? Jesus wore the thorns on his head to show to us, para ipakita sa atin that the Lord is redeeming us from whatever anxiety, schizophrenia, bipolar disease, depression, oppressions. Lahat po ng may problema sa mga mental illness sa ulo. Pati mga worry. Parang sinasabi ng Panginoon, you don't need to worry of anything. Why? I wore the crown of thorns para your mind will be set free. Binibigyan tayo ng idea ng Panginoon na ang dami nating pagdadaanan gamit yung ulo. Marami kang iisipin, sasakit konsumido, sasakit ang ulo mo. May mga magkakaroon ng brain damage, may magkakaroon ng mga cancer, tumor sa utak. Mga kung ano-anong sakit sa ulo. Why? Para lang sabihin sa atin ngayon, whatever pain that we are going through coming from our head, gusto sabihin ni Lord, pinatawad, tinubos tayo ng Panginoon. Why? Dahil nakoronahan siya ng tinik. Amen? Para sa atin yun nangyayari sa Kanya. Hindi para sa Kanya. So whatever things that you're suffering from right now, kung halimbawa po, hindi kayo makatulog. Halimbawa ho, right now, meron kayong kakilala na nagkakaroon ng mga, ano yung tawag sa nakakalimot? Alzheimer. Nagkakaroon kayong nagiging, baka mamaya hindi Alzheimer, pero sobrang nagiging makakalimutin ka. Nalapag mo lang kanina dito yung salamin mo, maya-maya, hindi mo na makita kung nasan. Niligpit pala ni Rex. Hindi mo na makita, alam mo yun. Nakakalimutan mo. No, you can be free from that. Alam niyo, nag-testimony sa atin si Charity Cook. Sabi niya, yung kapatid niya na sinabi ng doktor na hindi na makakalakad. At kung makalakad man, magkakaroon ng problema sa isip. Pagkatapos pagalingin ng Panginoon, nakakalakad na, nag-take pa ng masteral degree. Why? Because pinanghawakan niya na pinagaling siya ng Panginoon. Why? Because the head of Jesus been crowned with thorns. So remember this. Jesus wore the thorns to set us free from fear, worry, struggles, and stress. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang ma-stress. Yung iba sa inyo, hindi ko kailangan tanungin. Sa mukha pa lang, sa itsura pa lang, stress na. Kaya huwag kayo magpapastress. Why? Jesus bless us. Nakoronahan ng tinik yung kanyang ulo, kaya wag po tayong pumayag. Alam niyo pangalawa na nangyari? The stripes of Jesus. Saan? Actually, hindi lang yung buong likod. Dapat likod lang eh. Pero ang nangyari sa kanya, pati sa paanan niya, hanggang sa mga kamay niya, dahil nung tinali siya sa post, nung nakalagay siya sa poste, may dalawang Roman soldier, paglatigo ng isa, paghugot, lalatigo na naman yung kabila. Kaya walang chance na makahinga. At yung ginamit sa kanya, tinatawag na cat o nine tail. Yung isang latigo na mayroong siyam. Tapos sa bawat isang hibla, may mga bakal po. At saka mga bote na nakaipit. Kaya pag ikinapit sa kanya, hihinga pa lang siya, yung kabila, nandun na. Nakahataw na. At yung pong pagkumapit sa balat ni Lord, yung mga latigo na yon, hindi yan katulad ng latigo ng kabayo. Sa kanya, pag lumapat yan, kumapit, at iba-ibang set yan ng mga whip. Pag ikinapit sa balat niya, alam mo, kakapit yung mga bakal-bakal, at pag hinatak, kasama yung balat. Kasama yung balat. And through that, yung buong katawan ni Jesus, dapat yan, alam niyo kung ano? Dapat yan, minsan may isa, dalawa, tatlo, pero ang pinaka-full, to the point na ikamamatay mo, 39. 39 lashes. Pero alam niyo kung ano story yan, totoong nangyari sa Bible? Nakalagay diyan yung salitang stripes, di ba may S? So plural yon, stripes, so maraming guhit dapat. Pero sa original na salin ng Bible, nakalagay molops in the Greek. At yung word na stripes, molops, singular. Ba't naging singular? Yung buong likod ni Jesus,
Hindi na puro stripe na gano'n. Ang nangyari, yung buong likod ni Jesus, alam niyo kung ano nangyari? Nabalatan ng buo. Nabalatan ng buo. Ganun ang ginagawa doon sa mga hayop na ino-offer, binabalatan. Dahil siya yung perfect lamb sacrifice offering, yung buong likod ni Kristo natanggalan ng balat. Alam niyo kung paano dinescribe siya? Ng Isaiah, yung kanyang sugat, chapter 53, verse 2 to 5, sabi doon, ng verse, yung kanyang beauty, yung kanyang majesty na Isaiah 53, verse 2 to 5, yung kanyang majesty, yung kanyang beauty, wala daw makitang beauty sa kanya. Walang makitang ganda sa kanya. Yung kanyang total beauty naging distorted. Nakakita na ho ba kayo ng katawan ng mga baka, baboy na nasa slaughter area, nasa palengke, na pag nakasabit? Luray-luray, hindi makita yung balat. Ganun yung likod ni Kristo nung time na yon. Para lang Para lang whatever cancer, whatever skin disease, organs, bones, blood, ligaments happening in our body, bigyan tayo ng assurance ng Panginoon na pinagaling tayo ni Lord. Amen? Just to remind you na we're the healed of the Lord. Pinagaling tayo ng Panginoon. Kaya nga pwede natin sabihin, sa lahat sugat ng Panginoon, magaling na tayo eh. Pero alam nyo, yung sugat na yon sa kanyang kamay, sugat na yun sa kanyang mga katawan at paa, ngayon ho, magaling na ba yung mga sugat na yun kay Kristo? Magaling na ba? Hindi ho. Hindi pa rin magaling hanggang ngayon. Bakit? Hindi kasi natin pwedeng sabihin sa peklat ni Lord, gumaling tayo. Sa sugat ni Lord, pinagaling tayo. Ibig sabihin, hanggang ngayon, yung sibat na tumusok dito kay Lord, yung mga kamay na ipinako, yung mga paang ipinako, alam niyo kung ano, hanggang ngayon, sariwa pa din. Why? Para ngayon, maging effective pa rin yung salita natin na sa sugat ni Lord, pinagaling kami. Kaya ho, pag meron kayong mga sakit, for example, why don't you put your faith in Him? Unang-una, put your faith in Him. Sabihin nyo na pinagaling kayo ng Panginoon. Dahil alam ko, ang hirap magkasakit, walang pambiling gamot, walang mga kung ano-anong kailangan. At the cross, yung beauty na dapat meron sa Kanya, tapos yung ugliness na dapat meron tayo. Alam niyo kung ano nangyari? Yung beauty of His Majesty became one of the most ugliest to look upon. Para yung ugliest na meron tayo, whether itsura talaga or ugali, maging beauty of His Majesty. Nagpalit po tayo. Kaya sa totoo lang, walang taong pangit. Why? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talaga pangit. Walang pangit. Walang pangit. Wala. Why? Because Jesus took that ugliness. Kinuha ni Lord lahat ng mga kapangitang yan. Kinuha ni Lord lahat ng mga hindi maganda. At siya na nasa kanyang lahat ng kagandahan, kahusayan, kinuha ng Lord, yun ang ibinigay sa atin. Ipinagpalit sa atin. Kaya never ever feel insecure. Huwag kayo ma-insecure sa ilong nyo. Kung parang tinamaan ng tren. Huwag kayo ma-insecure sa buhok mo. Parang kinuryente. Huwag kang may insecure sa anumang itsura, kulay, whatever it is. Why? Because you are beautiful sa paningin ng Panginoon. Oh. Sabi mo sa katabi mo, maganda pala ako sa paningin ni Lord. Guwapo ako sa paningin ni Lord. Huwag na kayo sumagot, si Lord yun. Huwag kayo sasagot ng ganon. You know? But the truth is, this is how God loves each one of us. Yung mga sugat na yun sa katawan. Kanina ko pa hinahanap yung picture eh. Yung picture na talagang yung kanyang likod, labas na yung mga ribs. Because of that whip sa kanyang katawan. Ang next na nangyari, alam niyo kung ano? Yung kanyang mga kamay ipinako. At yung pakong ginamit, hindi yung napapanood natin sa Pampanga, na nagpapapako, nadidos yung pako, tapos nakababad sa alcohol ng 1 year. Hindi yun. Ang gamit na pako sa kanya, alam niyo kung gaano kakapal? 1 inch. Gaano kahaba? 12 inches. 12 inches. Ayan, isang ruler. Halos. Yung haba ng pako. Para pagbaon sa niya, dediretso sa kahoy, pagkatapos babaluktutin yung dulo. At pagkatapos itatali siya sa kamay para hindi humilagpos yung kamay niya. Hindi mapunit mula dun sa buto.
Ganyang kasakit yan. Bakit sa kamay? Why? Kasi si Lord, gusto tayong bigyan ng ng assurance na I will never forget you. May verse, ang ganda-ganda itong verse na ito, ginawa nga itong kanta Isaiah 49:15, sabi diyan, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Meron, may mga nanay nakakalimutan yung anak Yung iba nga, pagkapanganak, iniiwan sa basurahan, sa gasoline station, sa tapat ng simbahan. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niyang mahalin ang sanggol niyang niluwal? Kung meron mang inang lilimot sa kanyang anak, alam mo sabi ni Lord, ako, hindi ko kayo kakalimutan. Kantayin nga natin, malilimutan ba? Tapos may umiiyak ka, hindi kita ang sunod doon, nakaukit magpakailanman. Alam niyo sa nakaukit? Si Lord nagpatato pero hindi karayong ginamit. Pako. And He engraved us into His hand. Inilagay tayo sa kamay ng Panginoon na sa tuwing makikita niya yung kanyang mga sugat sa kamay, maaalala niya tayo palagi. Amen? Why? Pansinin niyo, hindi ikaw ang pinako, siya. Why? Kasi alam niya, ikaw makakalimutan mo siya. Pero just to make sure na hindi niya tayo kakalimutan, nagpapako siya sa kanyang mga kamay. And every time na He will see His hand, makikita niya, mararamdaman niya, sabihin sa'yo, mahal na mahal ko talaga itong mga anak kong ito. Why? Because I was been crucified for them. Alam niyo pa kung anong dahilan? Kasi yung kamay natin, ito yung binebless ni Lord, yung work ng kamay natin. May mga tao kahit anong gawin, nagsasuffer. May mga tao kahit anong gawin, naghihirap sa buhay. Why? Because they don't have the knowledge. Wala silang kaalaman na yung mga gawa ng ating mga kamay, dahil sa kamay ni Kristong napako, pinagpala na yung gawa ng kamay natin. Kailangan yung paniwalaan nyo na the works of your hand will be blessed by the Lord. Amen? Binebless ni Lord yung gawa ng inyong kamay. Pag nagtatrabaho kayo, nagninegosyo kayo, yung iba dati, sinasabi ganito ay naku, hindi ko kayang magpamulaklak ng mga dahon ng halaman kasi wala akong green thumb. Ngayon, pwede mo i-confess, wala akong green thumb, pero bless ni Lord yung mga kamay na ito. Una, hindi naman talaga berde ang daliri mo. Pag berde ang daliri mo, either naipit yan, o ano man yan. But for sure, yung mga kamay ho ninyo, pwede niyong sabihin, blessed ni Lord ang mga kamay na ito. Para whatever your hands finds to do, kung ano may gagawin ng inyong mga kamay, pagpapalain po. Kung trabaho man, negosyo man, amen? Kumbaga yung kamay representing, symbolizing whatever you handle. Yung iba, kahit anong relationship ang ipahandle mo, nagkakaloko-loko. Yung iba, kahit anong klaseng negosyo ang i-handle mo, nagkakandalugi-lugi. Yung iba, ipahandle mo yung mga tao, nagkakawala-wala. Pero ngayon, pwede mong sabihin, Lord, thank you that you bless my hand. Paano bless ni Lord yung hand mo? Because of what Jesus did to His hand. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, your hands are blessed. Pang-apat po, the nails on His feet. Nung pakuan yung kanyang mga paa, nung ipako yung kanyang mga paa, grabe yon, ang tindi nun. Alam niyo kung bakit kailangan ipako yung paa ni Kristo? Kasi yung paa, kung yung kamay symbolizing our handling, yung ating mga paa symbolize our walk. Yung paa natin, wherever we put our foot in or feet in, kung saan natin inilalagay, pinapatong yung ating, pinutungtong yung ating mga paa, kung saan natin inililugar yung ating mga sarili, para sinasabi natin, yun, you symbolize the way you live your life and the way you place yourself, symbolizing the feet. Ibig sabihin, nung mapako ho yung mga paa ni Kristo, parang i-remind tayo, sinasabi sa atin, ngayon, kahit saang lugar kayo mapunta, binebless kayo ng Panginoon. At hindi lang yun, hindi lang yung lugar, pati the way you live it, the way you walk. Kung paano kayo mabuhay, araw-araw. Dati ang hiling ko sa Panginoon pahabain lang yung buhay ko
Sa Old Testament kasi, with long life, the Lord will satisfy you. Pero alam nyo ba, sa New Testament, sa Bagong Tipan, hindi lang pahabain yung buhay, pahabain yung buhay ng puno ng kasaganaan. Sa Old Testament, with long life, the Lord will satisfy you. But in the New Testament, I'll give you life and have it more abundantly. It means, hindi lang yung iba humaba nga ang buhay, pero haba ng puro pasakit at sakripisyo. Di ba? Yung iba nga haba ng buhay, 70, 60, 80. Pero yung buhay naman na yun, puro hirap, pasakit, sama ng loob. Kaya nga sinasabi ng iba, sana kasi Solomon nag-come up sa conclusions, sabi niya, mas mabuti daw yung death kaysa birth. Mas mabuti daw minsan wag nang humaba ang buhay, kasi humaba nga ang buhay, puro pasakit naman. Kaya alam niyo kung ano i-pray niyo ngayon? Dahil napako ang mga paa ni Kristo. Ngayon, pati yung araw-araw na paglakad natin sa mundong ibabaw, magiging makabuluhan at makahulugan. Yung araw-araw, Monday masaya ka. Tuesday, sasaya ka. Wednesday, yung palagi kang meron chance na makamove on. Palagi kang may chance na makadamahan ng kasiyahan. Yung gumagaang yung buhay habang tumatanda. O sabi mo sa katabi mo, habang tumatanda, gumaganda. Siyempre, kung lalaki yan, habang tumatanda, gumagwapo. Amen? So remember this. You walk with confidence, with full assurance that you have peace with God. Not because of the nail in Jesus' feet. Tingin kayo kay pastor, napakahalaga po ng peace of mind. Napakahalaga niyan. Marami kang pera, marami kang pagkain, may maganda kang asawa, meron kang gwapong asawa, may malaki kang bahay, may masasakyan ka. Kung wala ka namang peace of mind, magulo ang lahat. Ito ho yung last. Isang sugat na lang, 4 na yung sugat na yan, di ba? 5. Alam niyo kung bakit 5 yung sugat? Because yung 5 ho, number 5, ang picture niyan sa alphabet ng Hebrew means grace. Yung word na 5, hey, yun yung pangalan ng Diyos na Yod, hey, wow, hey. Yung word na hey, yun din yung inilagay na word sa pangalan Abram. Yung letter H, ginawa niya Abraham. Yung word ho na hey, yun yung number 5. Yun yung biyaya ng Panginoon. At yung pang number 5 na sugat, so una sa ulo, pangalawa sa kamay, pangalawa sa katawan, pangatlo sa kamay, pang-4 sa paa, saan na lang yung isa? Dito, sa tagiliran, malapit sa puso, sinaksak sa dyan. Basahin ko yung verse sa inyo, chapter 19, verse 34. Sinaksak si Lord. But one of the soldiers pierced his side with a spear ng sibat, and immediately labas daw yung blood. Bakit blood? Ang nauna. Pagkatapos lumabas yung blood, ang sumunod daw, and then water. Bakit water? Yung kasing blood symbolizing forgiveness and payment. Yung pong water symbolizing cleansing and refreshing. Pinatawad ka ng Panginoon, pero pagkatapos nun, binigyan ka ng panibagong buhay. Amen? Yung iba, alam na pinatawad, pero hindi naman nag-move on. So, blood means forgiven. Water means new beginning, cleansing, refreshment. Kaya alam nyo, gagaang na po talaga dapat ang buhay natin. Dapat yung isip natin, kalooban natin, because of what Jesus did, paggaang ng paggaang ng paggaang ngayon. Amen? Alam nyo, nung nasa krus siya, nagsalita si Lord sa 7 last words. Sabi ni Lord, Ama, ako'y nauuhaw. I'm thirsty, Lord. Totoo na, lumabas ba naman lahat ng blood, water sa body mo, mauuhaw ka talaga. Yung iba, nag-preach, nauuhaw siya sa pagmamahal ng mga tao. Lahat ng klase ng uhaw, inaabot ng Panginoon nung time na ito. Pero ano yung sabihin niyang nauuhaw siya? Alam niyo ginawa ng tao? Nung soldier, kumuha ng sibat, kumuha ng mga tela, ibinalot doon sa dulo ng sibat, pagkatapos isinawsaw sa una sa tubig. Na may may parang apdo. Yung tubig, bakit may ganon? Bakit may parang mapait na nilagay sa dulo ng sibat? Tapos binigay kay Lord. Alam niyo kung ano yung parang mapait na tubig? Tapos ibinibigay kay Lord. Dumating sa punto na itong soldier na ito, naaantig na.
Kasi sanay sila na nagpaparusa under the Roman law. Parang nakikita nila kay Lord, this is too much. Grabing torture na to. Hindi naman ganito dapat eh. So naaantig na rin, natatouch na rin yung mga soldier. Alam nyo kung ano binibigay nila? Pampamanhid. Binibigay nila kay Jesus para ano? Mabawasan man lang kasi nakikita nila, labas-labas na lahat para yung pain, mabawasan man lang. Pain reliever yung binibigay, pampamanhid. Nung binigay na kay Lord, alam nyo ang ginawa ng Panginoon? Tinanggihan. Hindi niya ininom yung una. Tinanggihan niyang ganyan, nung binibigay niya sa hindi niya ininom. Bakit niya hindi ininom? Para ma-make sure sa atin na lahat ng kirot, lahat ng pain, lahat ng sakit, makuha lahat yan ni Lord. Sa Kanya, makuha niya lahat. Pangalawang pagkakataon, alam niyo kung ano ginawa? Nung hinang-hina na ang Panginoon, malapit na siyang sa Kanyang kamatayan, kumuha uli ng tubig, pero this time, wala ng apdo. Wala ng pampamanhid. Inilagay na sa isang tubig naman na may pang ano naman, parang Gatorade, pang-refreshing, pampalakas, binigay kay Lord. Nung inabot sa Kanya, ano ginawa ng Panginoon? Yung kaninang may pampamanhid, tinanggihan niya. Pero yung pangalawa, na merong refreshing at strengthening water, ininom ni Lord. Bakit niya ininom? Kakailanganin niya kasi ng lakas, may sasabihin siya. Na kailangan marinig para masulat sa Bible. Para pag nasulat sa Bible, nakita niya yung future, ipipreach ni Pastor Herbie, maririnig din yung ngayon. Kaya sabi ni Lord, I need this water. Nung kinuha sa Kanya, binigay sa Kanya, hinigop niya yung tubig na yon. Binasa niya yung Kanyang mga labi, hinigop niya yung tubig. Why? Kailangan niya for the last time, ubusin lahat ng Kanyang strength at kailangan niyang sabihin ito ng buong lakas. Sumigaw siya sa John chapter 19 verse 30. Kailangan niyang sumigaw. When Jesus had tasted it, He said, sa isang translation, He shouted. Sumigaw siya. At ang sinigaw niya ng napakalakas. At para gawin mo yon, yung kanyang katawa, yung kanyang, kada igagalaw mo yung dibdib mo, sobrang kirot nun. Sobrang sakit nun. And Jesus shouted, it is finished. Sumagot siya na tapos na. Tapos na yung kahirapan, tapos na yung karamdaman, tapos na yung kapahamakan, tapos na yung lahat ng bagay na dapat tayo magsasuffer. Sabi niya, it is finished. Then, you know what Jesus did? He bowed His head and then gave up His spirit. Nung mamatay siya, nagdilim ang langit. Nalibing siya. Walang nangyayari nung unang araw. Kalawang araw, ikatlong araw, kailangan i-prove ni Lord. Kasi yung mga tao nagdududa na, ito ba yung pinagtiwalaan namin? Kala ko ba naman siya magliligtas? Kala ko ba naman siya magiging hari ng mga hari? Kala ko ba ba't namatay siya? So everybody's doubting. Lumindol ng malakas. Yung kurtina na nandun sa templo na 3 inches pulgada ang kapal, nahati mula sa taas pababa para ipakita na wala nang mahahadlang sa Diyos at sa tao. Inalis yung kurtinang makapal na mga banal lang na tao ang pwedeng makapasok ngayon, tanggalin na yan. Kasi lahat ngayon, pwede nang pumasok. Hindi lang mga pare. Lahat, pati ordinaryong tao, makakapasok na ngayon. So napunit. Alam niyo anong mapunit? Kasabay ng pagpunit sa templo, paggulong ng malaking bato sa libingan. Yung damit na suot-suot ng Panginoon, tinupi niya pa symbolizing na babalik siyang muli. Pagkatupi niya nun, ang bangkay ni Lord nawala doon. Tapos nagpakita siya sa mga tao. Nagpakita siya kay Mary, nagpakita siya kay Peter and John, nagpakita siya sa mga disipulo, nagpakita siya sa 500 mga tao. Alam niyo na magpakita siya? Yung kanyang mga sugat, sariwa. Sariwa pa din. Why? Para sabihin sa atin ngayon, pwede po tayong magtiwala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo.
Pwedeng-pwede. Kung naghihirap kayo ngayon, pwede niyong sabihin, siya mayaman, naging mahirap para sa kanyang karukhaan, magsiyaman tayo. Kung natatakot kayong mamatay ng maaga, pwede niyong sabihin ngayon, namatay ng maaga ang Panginoon at the age of 33 para yung buhay ko humaba hanggang sa mas mahabang buhay. Kung natatakot kayo ngayon sa kanyang karamdamang meron kayo, wag ho kayong matakot. Wag ho kayong matakot. Alam niyo, may isang tao na narinig ko, talagang hindi siya sumasama sa anumang bakasyon. Alam niyo ba di siya sumasama sa bakasyon? Takot siyang sumakay ng eroplano at barko. Kaya ayaw niyang bumiyahe. Hanggang sa kinausap siya nung tao at sabi sa kanya, alam mo, hindi ka naman talaga natatakot sa eroplano at sa barko. Saan ka natatakot? Sa kamatayan. Remember this, namatay si Jesus para iligtas tayo palagi. Kaya wala na hong dapat na takot meron sa ating isip at puso. Whatever fear, whatever things that you are afraid of, tonight or today, the Lord is setting you free. Wala na rito magkakaroon ng anxiousness or anxiety. Wala na rito magkakaroon ng palpitation pagdating ng gabi. Wala na sa inyong madidepress o may stress. Wala nang mga tao magkakaroon ng mga Alzheimer. Walang tao na magsasabi sa kanyang sarili na, Lord, bakit ganun ang gulo-gulo ng damdamin ko? Nagkakaroon ako ng bipolar disease. Nagkakaroon ako ng cancer, ng leukemia, ng kung ano namang sakit. Why? Today, let's declare, the Lord is our healer. The Lord is our Savior. Amen? Tayo tayong lahat. And as we sing this song, I want you to sing this, every one from your hearts. All of this, mula sa puso natin. Awitin natin ang kantang ito. Hallelujah. Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, Lord. Even when I fail. Sabay-sabay po tayo. Sabihin natin, I know you love me. I know. You love me. Your holy presence surrounding me. Surrounding me. In every season. Come on, let's declare. I know You love me. I know you love me. I know. You love me. Come on, church. Every at the cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Have overcame the grave. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. The power of forgiveness is empowering His people for us to forgive also. The power of His healing is giving us, not only for us to be healed, pero for us also to heal other people. Yun po ang kapangyarihan ng ginawa din ng krus. Patawarin tayo para magpatawad. Pagalingin tayo para magpagaling din sa iba. Mahalin tayo para magmahal din sa iba. Amen?
Kaya ho, sa oras na ito, every head bow and eyes closed. Whatever sickness you have right now, kung anumang sakit meron kayo ngayon, I want you to look to Jesus today in your heart. Nasaktan siya, nasugatan siya, nakoronahan ng tinik, napako ang kanyang kamay para pagalingin tayo ngayon. So today, whatever healing you need, if you need healing in your pancreas, in Jesus' name, receive your healing. Kung sa pag-ihi mo, parang may dugo na kasama, in Jesus' name, receive your healing today. I pray today, pati yung nagkakaroon ng problema sa pagtulog, insomnia, receive your healing in Jesus' name. I also pray sa mga relationship na nagkakasakitan, receive your forgiveness as you forgive each other. And today, I also release. Sobrang hirap na hirap kayo sa pagdating sa pera. Grabe na, nagkakandaha, takot-takot, nagkakanda, hirap-hirap, ano sa nakukunin, saan na. Receive this blessing right now financially. Financial breakthrough. So that you don't worry too much. Hindi ka nakakagawa ng kung ano-ano dahil sa problema sa pera. Today, receive this. Receive the provisions from the Lord. Receive the miracle of provision from the Lord in Jesus' name. And if some of you today are not sure, parang gusto nyo na mag-commit, gusto nyo mag-volunteer, pero tila na parang hindi ako sure, atras abante ka. Atras abante, atras abante. Today, the Lord is speaking to you. Huwag kang mag-tsa-tsa. Huwag kang matakot. Just commit yourself into service. Because that is where I called you. Doon kita tinawag para maglingkod sa aking mga anak. And so settle it in your heart that you will fully commit yourself in the service. Today, Lord, I pray sa mga taong nandito ngayon na mayroong mga problema, Lord, in their emotions. Heal, 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 Lord. Yung mga pakiramdam na nagdulot ng kalungkutan. Mga pakiramdam, Panginoon, na nagbibigay ng hinanakit. Kaya lately, Lord, smile, the joy is gone. Today, restore the joy of salvation. Today, restore the smile on their faces. Today, Lord, take away all sadness. Take away all the grievance, Lord, yung nagigrieve ng mga pakiramdam, nahihirapan, na kukondem sa kasalanan. Set them free, Lord, through your love today. And I pray, Lord, healing sa mga mag-asawa, healing, Lord, maging Panginoon sa kanilang pagka-disappoint from what happens. Yung mga nasaktan, Lord, na-disappoint from what happens, Lord, either sa trabaho, sa pamilya, or pang-personal. Lord, speak to their hearts and tell them there is a new appointment. Na-disappoint ka man, pero ngayon may panibagong ina-appoint si Lord. Ina-appoint na trabaho sa iyo. Ina-appoint na tao sa iyo. May ina-appoint ngayon si Lord na pagkakataon for you to look to Jesus one more time and trust Him. Hallelujah. I bless these people, Lord, for healing. I bless all these people, Father God, from the desires of their hearts. Taas natin kamay natin and receive. Lord, tinatanggap namin, Panginoon, ang himala. Tinatanggap namin ang mga sagot sa aming dalangin, Lord. Tinatanggap namin ang kagalingan ngayon, Panginoon. Tinatanggap namin, Lord, ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo right now in your presence, in your anointing, Father God. I pray, Lord, that you continue to release to your people, Lord, the love that they need. Release to your people the answers that they need, Lord. Release to your people, Father God, today. Release it to them, Lord. Release to them. Release it to them. Oh, thank you, Lord. O ngayon, ibalik natin ang papuri. At the cross, I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this.
have overcome. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? For the last time, at the cross, At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. We love you, Jesus. We love you, Lord. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? We love you, Jesus. Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng pagmamahal na binuhos mo sa amin. We just want to love you back, Lord. We just want to worship you. We just want to see the beauty of your majesty residing in us. Lord, to you we bring back all the glory, all the honor, all the praises in Jesus' mighty name. Everybody shout and say,